yun guys, yung isang pinsan ko nasa Singapore. Tapos ito, yung asawa naman nung pinsan ko is nasa Israel. So isa siyang caregiver siya doon, tita. Oh. Isa siyang caregiver sa Israel. So sumasahod siya ng halos 120,000 pesos monthly. Nakapagawa siya ng bahay na umaabot ng halos 1 million. Yan. So malaki ang sahod sa Israel. Ang pag-apply sa Israel is government to government. Mag-register lamang kayo sa dmw.gov.ph. Answeran nyo doon yung e-registration. May mga job offer sila doon or job vacancy. So yun guys. So ganda. Pwede umakyat sa taas? Tita! So yan guys, akyat tayo sa taas. Pinaalam ko kay tita ko. Aside dun sa nakapagpatayo siya ng worth of 1 million plus na bahay, meron silang pinatayong business talyer yata. Mga parts ng mga sasakyan. So yan guys, akyat tayo. So lahat ng mga kapatid sa pinsan ko is mga overseas Filipino workers. So say hi! Hello! Sabi mga shout out! So ayan guys, may mga etong katabi ng bahay is poultry. So may mga tao doon kumakaway. So dito guys, mga trabante dito sa GSI. May second floor pa siya, pwede mag-inom, pwede magtagay. Diba ang ganda? Pero alam ko hindi pa tapos to eh. So wala pa siyang 1 taon sa Israel, pero nakapagpatayo na siya ng ganitong kagandang bahay. So pag isang OFW ka sa Israel, makakaipon ka talaga kasi ang sahod mo is umaabot ng 120,000 pesos monthly. Pero kumpara mo sa mga ibang bansa is mura yung sahod. Ang trabaho niya doon is caregiver. Nag-aalaga lang siya ng isang matanda. Kaya sa mga gustong mag-caregiver sa Israel, pwede naman kayo mag-apply. Mag-sign up lamang kayo sa dmw.gov.ph tapos pakisagutan po ang e-registration. Tara guys, pababa na tayo. Ay, napagod ako tita, meron pang kumaway doon. Mga empleyado. Tara guys, pasok tayo sa loob. Caleb! So ito yung loob ng bahay ng aking pinsan. So maganda naman yung setup nila. Ito yung kusina. So wala pa siyang 1 taon sa Israel, pero nakapagpatayo na siya ng bahay ng halos umabot ng 1 million. So ito yung sala nila. Tapos meron siyang 1, 2, 2 kwarto. So itong kwarto niya, ay may mga bagahe pa. Hindi pa tapos kasi. Tapos siguro ito, mga guest room siguro to. Ginagawa pa lang. So ang gandahan nun, yung katabi is puro mga bukid. Tapos siguro ito yung private room nila. Tapos yan yung CR. Hindi pa tapos yung bahay nila. So lahat naman pwedeng pumasok bilang isang caregiver sa Israel. So pupunta lamang po kayo sa website ng dmw.gov.ph po. Tapos mag-register po kayo ng e-registration. Pagka-open nyo po ang inyong dashboard, makikita nyo po doon yung job vacancy. So marami po doon. I-comply lamang po ang mga requirements na hinihingi po ni DMW. Pag na-select po kayo, sila po ang tatawag sa inyo. So kailangan pag pumasok po kayo ng caregiver, meron po kayong NC2 or mga certificate. Depende po sa mga agency kung kailangan ng TESDA, NC2 or certificate lamang. So yun lamang po, ako nga po pala ang new lingkod, Jency Fernandez po, isang OFW advocate. Caleb, bye-bye!